Bye-bye. Alis na ako, Ingat ma. ka. Ha? Ingat. Ay, ang lamig. Makulimlim na naman ang panahon ngayon. Magandang araw po sa inyo. Bagong araw na naman natin dito sa Japan. Today is Thursday po. May pasok ako sa trabaho. And ayan nga, time check 9:20 AM. Alis na po agad ako. Si Aya nakapasok na po sa trabaho. Si Yuna sa si AG nasa school na rin po. Si Mama nandito sa bahay. Alis na agad ako. Dadaan pa kasi ako ng supermarket. Kaya malamig-lamig na ang panahon. So, kailangan naka long sleeve na tayo. Ang temperature po ngayon nasa 18 degrees Celsius. Parang Baguio feels. Ito yung pinakamagandang weather dito sa Japan. Yung hindi siya mainit, hindi rin siya sobrang lamig. Dito na ako sa supermarket. Ayan, dito sa Asia Mart. Bibili lang ako ng obento na kakainin ko mamaya ang lunch. Sa mga supermarket kasi maraming obentong tinitinda. Ayan, meron nga sila ngayong curry rice for only 322 yen. Ayan, ikaw na sasandok. Kung gusto mong mas maraming rice o mas maraming curry, ayan, basta mapuno mo yung isang lalagyan. Ito yung lalagyan nila, sobrang laki. For only 322 yen. Tapos meron ditong mga, ayan, takoyaki, yakisoba, meron ding mga onigiri. Meron ding ito mga obento. May mga isda, burger, katsu. Tapos meron ding mga soba rito, may omelette. Meron ding udong. Meron ding ramen. May mga sandwich din dito, may mga maki, sushi, and roast katsu. Puro baboy. Ayoko muna ng mga baboy-baboy. Dito muna ako sa may tofu saka sa maki. Ayan, ito mukhang masarap to. Tofu siya na merong kalamang kanin. Tapos maki. Ayan, vegetable salad muna ako. Saka itong maki. Salada. Ayan yaki imo. Kamote siya na, ayan, luto na siya. Bili ako isa nito. 150 yen. Ayan, nakabili na ako ng pangtanghalian ko mamaya. Ayan, biyahe na tayo, papuntang trabaho. May nagtatanong nga po pala, no? So, since si Mama kasi possible siyang ma-extend at umabot dito ng winter season, ayan, maabutan niya yung snow season. Ayan, tinatanong lang kung na-experience na ba ni Mama yung snow dito sa Japan. Ang sagot po dyan ay yes po. Na-experience na po dati ni Mama yung snow dito kasi ilang beses na rin naman nakapunta si Mama rito. Pero alam niyo ba, kahit na na-experience na ni Mama yung snow dito, gusto pa rin niyang maka-experience ulit. Nakaka-enjoy naman talagang makakita ng snow lalo na kung first time ka dito sa Japan. Isa yun sa mga gusto mong ma-experience talaga syempre. Kasi hindi naman natin na-experience sa Pilipinas, di ba? Ganon din ako nun talagang inaabang-abang ako lagi na mag-snow. Lagi ako nakatingin sa weather app kung kailan mag-snow. Kaya sobrang disappointed ako minsan nun kapag nakalagay sa weather app mag-snow tapos hindi naman pala.
Ayun, kaya nung unang beses ko talagang na-experience yung snow, tuwang-tuwa talaga rin ako. Pero nung tumagal-tagal na ako dito, masaya pa rin naman ng may snow. Kaya lang minsan kasi medyo mahirap talaga kapag may snow dito, lalo na kapag makapal ang snow. Kasi may time na kapag kumapal kasi ang snow, ayan, matatakpan lahat ng sasakyan. Tapos pagpapasok ka na sa trabaho, sobrang hirap tanggalin ng snow. Uubos ka talaga ng oras bago mo matanggal yung snow at makapasok sa trabaho. Tapos isa pang problema kapag nag-snow, after ng snow, kapag natunaw na yung snow, grabe yung sobrang lamig. Mas malamig pa siya kaysa nung umuulan pa lang siya. Kasi nga natunaw na yung snow. Tapos minsan sobrang dulas pa ng kalsada kapag patunaw na yung snow. Kaya yun, basta mag-ingat kayo lalo na rin dun sa mga nagmamaneho, pati na rin po doon sa mga nagbibisikleta. Pero overall para sa akin masarap pa rin ang nag-i-snow. Isa yan sa mga dream natin kasi 'di ba, lalo na tayo mga Pilipino na hindi naman nakaka-experience ng snow simula nung bata. At naka-experience lang nung nakapunta na rito. Yan, si Yuna Chang, saka si Kuya AG, excited din sila kapag nag-i-snow. Ayan, may nagtatanong nga din pala about kay Mama kasi napansin nila na sobrang bait ni Mama. Which is totoo naman talaga. Sobrang bait talaga ni Mama talaga kasi napapansin ko dumadating pa nga yung punto na naaabuso yan sa sobrang kabaitan niya. Kaya minsan din pala nakakaawa din yung sobrang mabait ka, no? Kasi inaabuso ka ng mga tao. Dahil napansin nga nila na ang bait-bait daw ni Mama, so tinatanong nila kung napalo na daw ba kami ni Mama nung mga bata kami. Siyempre, oo naman, napalo kami. Pero sa tingin ko, normal lang naman yan, yung pamamalo sa mga anak. Lalo na kung gusto mo lang silang disiplinahin. At sa tingin mong dun sila matututo. Basta, yun lang, ingat lang tayo sa pamamalo, no? Siguraduhin pa rin natin na safe pa rin yung mga anak natin kapag napapalo natin sila. Anyway, sa mga nagtatanong nga pala, no, kung ano daw ba yung trabaho ko dito sa Japan, especially dun sa mga bago nating manonood dito sa J Pinoy Vlogs. Ayan, nagtatrabaho po ako ngayon sa real estate. Marketing staff po yung trabaho ko. Kung meron tayong mga kababayan dyan na naghahanap po ng bahay at nalilito kayo kung sino yung mga legit na real estate po dito sa Japan, ito pong pinagtatrabahoan ko, isa po sa mga legit po na real estate dito. And marami na rin natulungan na kababayan natin dito sa Japan na nakakuha ng housing loan na ngayon ay nakatira na sa kanilang napiling bahay. So kung ikaw ay nangungupahan pa rin dito sa Japan, nag-renta ka pa rin ng apartment at gusto mo na rin magkaroon ng sariling bahay, ayan, message mo lang yung Entrust Japan Homes. Pwede ka pong mag-inquire dyan sa office namin. Ayan, meron po tayong Tagalog, Filipino staff, meron din po tayong Brazilian or Portuguese language staff. Meron din po tayong staff na nagsasalita ng Espanyol. Tapos, meron din po tayong English staff. And kung kayo naghahanap ng English speaker na staff, sobrang dami pong available na bahay ngayon dito around Gunma, Tochigi, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Ibaraki. Ayan, meron din po sa Chiba, meron din sa Nagano, pati po sa Shizuoka. Kung itong mga lugar na nabanggit ko po, naghahanap kayo ng bahay dyan, ayan, message nyo lang kami sa Entrust Japan Homes. Ayan, oh, mapula na po yung mga puno dito. Oh. Talagang autumn season na talaga. Sobrang ganda. Pupula pa po yan, kaya sobrang gaganda pa lalo yan. Kung gusto niyo palang bumisita or pumunta rito sa office mismo ng real estate na pinapasukan ko, ayan, ito po yung pinakaharap niya. Dito niyo po makikita yung pinaka-office namin. Ayan. Kaharap lang po siya ng kalsada.
Ayan. Second day po, pangalawang araw na po natin. So, tuloy lang natin yung vlog natin. Buti na lang, sobrang ganda ng panahon ngayon. Tapos hindi mainit. Saktong-sakto tong araw na to. So, Friday po ngayon. Si Laaya nakapasok na sa trabaho. Si Yuna Chang sa si EG nasa school na rin. Si Yuna nasa school na. Si AG naman kanina sobrang aga pumasok kasi meron silang semifinals basketball league. So ngayon yung semifinals nila, sobrang layo na pupuntahan nila, kaya kanina nakabus sila from school. So nagbisikleta siya papuntang school, tapos magbabas sila papunta doon sa school na pupuntahan nila kung saan maglalaban ng basketball. Kapag nanalo daw sila ngayon, papasok sila sa another final round. Ayan. At lalaban sila uli bukas. Balitaan ko kayo kung nanalo sila ngayon. Yun, hindi kasi namin mapapanood yung laban nila kasi may mga pasok kami sa trabaho, tapos si Yuna Chang may pasok dun sa school. Ayan, maraming salamat nga po pala dun sa mga nanonood sa atin dito sa JP Noy Vlogs. Ayan, ito yung top 5 na nanonood sa atin sa ngayon from Philippines. Tapos syempre from United States, marami rin nanonood sa atin. Pangatlo dyan yung mga nasa Japan. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. And pang-apat yung mga nasa Canada. Wow, umabot pala tayo sa Canada, no? And pang-lima yung sa Australia. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And kalalabas ko lang ng office at pupuntahan ko kasi yung mga property na available ngayon dito sa Japan. Ayan, yung mga available na house and lot ngayon na pwede rin maging bahay ng mga kababayan natin dito sa Japan. Ayan, so bilang marketing staff po kasi dito sa pinagtatrabahoan ko, ayan, isa po sa mga trabaho ko yung pagpunta sa mga properties na available po na house and lot. Ayan, bukod sa trabaho ko sa loob ng office, lumalabas din ako. Pinupuntahan ko yung iba't ibang lugar katulad ng Gunma, Saitama, Tochigi. Ayan, minsan pupunta rin kami ng Tokyo, Kanagawa. Ayan, next time pupunta kami ng Kanagawa para sa mga properties na available din po. Then Ibaraki, Chiba, tapos minsan baka magawi rin kami sa Shizuoka or kaya sa Nagano. Ayan, para mapakita yung mga ilan sa available na property po. Hawak ko na ngayon yung ilan sa mga property na pupuntahan ko ngayon. Siguro mga 5 property yung pupuntahan ko ngayon para maipakita sa inyo. Yung unang property na pupuntahan ko, 9 minutes drive lang mula dito sa office. So dito lang yan sa Uizumi. Habang papunta tayo dun sa unang property na sisilipin natin, ayan, sagutin ko lang yung tanong sa atin ng isang subscriber. Tanong ko po, JP, sarili nyo ba yung bahay nyo dyan sa Japan? Ayan, God bless po sa inyo. Ayan, God bless din po. Yung bahay na tinitira namin, hindi siya exactly isang bahay talaga, no? Apartment siya na may 2 rooms, isang living area, dining, saka kitchen. So kung tinatanong niyo po kung sa amin yung tinitira namin, ay hindi po. So inuupahan nga namin siya ng 45,300 yen kasama na yung 2 parking. Wala pa po kaming sariling bahay dito sa Japan. Sundan na rin natin yung isang tanong na Are you and Mami Aya planning to buy a house? Kung yung tinutukoy niyo po yung bahay dito sa Japan, yes po, 100% po. Plano po talaga naming magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan. Although ang pagkakaroon po ng bahay dito, ng sariling bahay dito sa Japan, ay hindi naman po ganong kasimple.
may mga proseso po kasi yan na pinagdadaanan. Unang-una, dun sa pamilya, kung gaano sila kadesidido magkaroon ng sariling bahay. So kami, desidido naman kami. Ang iniisip lang namin ngayon is yung mga pag-aaral ng mga bata. Kami, desidido naman kami talaga na magkaroon ng sariling bahay dito. Kaya lang, ang iniisip pa lang namin sa ngayon ay yung kung saang lugar kami dapat lumipat. Kasi pag bumili ka ng bahay at nakalipat ka na, mahirapan ka nang lumipat uli. Lalo na't hinuhulugan mo lang yung bahay na yun, no? Hindi ganun kadali na kapag hindi mo nagustuhan yung bahay nilipatan mo, yung bahay na nilipatan mo, agad-agad kang makakalipat agad ng bahay, no? Hindi ganun kasimple po yun. So, kailangan pag-isipang maigi kung saang lugar mo gusto or dapat mong lipatan. Especially, may mga anak po kami at nag-aaral. Sobrang laking adjustment po para sa kanila yung paglipat ng school. Kaya sa ngayon, ang desisyon pa rin namin ay nakabase po doon sa kung saan kami dapat lumipat or kung saan namin gustong lumipat. Kung yung tatanungin nga kami talaga kung gusto namin magkaroon ng bahay or sariling bahay, yes po, 100% sobrang gusto na namin magkaroon ng sariling bahay, no? Wag po kayo mag-alala, no? If ever na dumating yan, syempre share naman namin sa inyo yan, no? Ayan, in God's will po. So ayan, nandito na ako sa unang property na ipapakita ko po sa inyo. Ito po yun. Di bali, second hand po ito na bungalow type. Ayan, 3 LDK, 3 rooms, living area, dining, saka kitchen. Yun, magtatrabaho muna ako, no? I-montage na lang natin yung lahat ng bahay na ipapakita ko sa inyo. Tapos, panoorin nyo na lang po doon sa Facebook page ng Entras Japan Homes yung buong detalye ng mga bahay na to. So time check, alas 2 na ng hapon. Tapos na ako mag-take ng photos pati na rin ng videos. Kaya babalik na ako ng office. So pagbalik ko ng office, ang gagawin ko lang naman dyan is kakain muna syempre dahil hindi pa ako nagla-lunch. Sa office na ako magla-lunch kasi nagbaon naman din ako ng obento. Editing na rin agad yon, tapos posting. Ayan, baka may bigla po magtanong kung yun lang daw ba yung magiging trabaho ko bilang marketing staff dito sa Entras. Meron pa po akong ibang ginagawa. Hindi lang po yung ginagawa ko, meron pa rin po ako ibang ginagawa katulad ng kapag busy ang mga boss. Ayan, ako po yung gumagawa sa ilan sa trabaho nila. Katulad ng pagpunta sa mga clients. Ayan, marami na rin po tayong natulungan na subscriber natin dito sa JP Noy Vlogs. Ayan, katulad ni Ate Neri, ni Ate Jasmine, pati ng mag-asawa na nakakuha ng kanilang bahay sa Saitama. Ayan. Tapos meron din tayong ilang mga na-approve na rin na kababayan natin na hindi ko pa napupuntahan kasi nga inaantay pa yung paglipat nila dun sa bahay na napili nila. Share ko sa inyo yan sa susunod kapag nakalipat na sila. Marami rin tayong ibang kababayan na nabigyan din ng sariling bahay dito sa Japan. Kaya lang nahihiya silang lumabas sa video. Ayun.
And kaya naman sa mga kababayan po natin dito sa Japan, kung gusto nyo rin magkaroon ng sariling bahay dito at pagod na kayong magrenta ng apartment o ng bahay at nagbabayad ng monthly nang hindi naman mapupunta sa inyo yung tinitira nyo, ayan, ito na yung oras para mag-inquire dito sa Entrust Japan Homes. Ayan, baka kayo na yung susunod na magkabahay dito sa Japan. Tumawag lang kayo sa numero na nalalagay natin sa screen. Cellphone ng office namin, ito po. Diyan kayo pwede mag-inquire para sa inyong housing loan application. Ayan, kita-kits po tayo sa next video.